Another day, another J. Fern's wife story. Isang linggo nang nalimlim ang aming Ding Fair 5K sweater at bumaba siya ngayon kaya sinilip ni J. Fern yung mga itlog niya. 7 itlog niya ang may similya at sana nga lahat ay mapisa. Ito namang isang possum sweater ay malapit na itong mapisa pero hindi pa rin nasisilip ni J. Fern ang itlog. Ito namang isang possum sweater ay pangalawang itlog na niya ito ngayong breeding season. Nagpipisaan na ang kanyang mga itlog ngayon at yung una niyang mga sisiw ngayong breeding season ay mahigit 1 buwan na ang edad. Kaya inihiwalay namin agad ang mga sisiw ay para mangitlog agad ang aming mga broodhen para makarami kami ng mga mapuproduce ngayong breeding season. Matapang itong broodhen na to kaya hindi namin masilip kung ilan na ang napisa sa kanyang mga itlog. Namamalo pag hinahawakan namin, natatakot kaming baka mabasag ang mga itlog. Pagsilip namin uli ay nakalabas na ang mga itlog. Merong isang itlog na napisa na ang shell kaya lang yung balot ay nandun pa rin. Hindi na gumagalaw ang sisiw kaya nag-decide si Jayfer na tanggalin at baka mamaho pa. Hinayaan lang muna namin yung ibang itlog niya at nagpipisaan pa. May 3 na siyang sisiw. Alas 3 ng hapon, nagulat ako at may narinig akong lagapakan sa likod. Akala ko may nakaalpas ng manok. May hawak palang dummy rooster si Jayfern at pinapapalo niya yung mga stag na nakatali dito sa gilid ng bahay. Nalaban na? Hindi pa naibibitaw ni Jayfern ang mga stag na nakatali dito sa gilid ng bahay namin pero mukhang matatapang na sila. Ganyan lang laging ginagawa niya at kung minsan pinalilipad niya. Kinahapunan nga, yung mga binaba naming cockerels ay binalik namin sa multi-purpose pen para dun sila magdamag. Inilagay ko yung isang partition para nakakonfine sila sa isang kwarto lang. Hindi sila lalamigin magdamag kapag nasa isang kwarto lang sila. Nagkatulong na nga kami ni Jayfern na nilipat ang mga cockerels sa multi-purpose pen para mabilis. Isa't kalahating buwan na itong mga sisiw namin at hiniwalay na namin ang mga babae at lalaki. Malamig ang panahon ngayon kapag gabi kaya nilalagyan namin ng tabing na tela ang kanilang kulungan para hindi sila lamigin magdamag. Yung mga sisiw naming bagong pisa pa lang at mga ilang linggo pa lang ang edad ay nilalagay naman namin sa karton kapag gabi. Sinasapin na namin ng basahan ang karton para hindi sila mabasa ng mga ipot nila at yung ibabaw ng karton ay hindi namin sinasara lahat para hindi masuffocate ang mga sisiw. Nilalagyan lang namin ng screen para hindi sila lumundag palabas. At yung karton na yan ay pinapasok namin sa loob ng folding. At eto namang mga month-old na sisiw ay dito na lang sila sa brooder magdamag. Inililipat lang namin ang lahat ng mga sisiw dito sa isang kwarto na may takip lahat para hindi sila lamigin. Screen ang sahig niyan kaya nilalagyan namin ng sapin na karton para hindi malamigan ang mga paa nila. Screen din ang ibabaw niyan kaya tinatakloban namin. Eto naman yung mga sisiw na bagong pisa. Umaga na yan at kakalabas ko lang sa kanila sa kahon. Mapapansin mong hindi sila nalamigan dahil masisigla sila. Kapag nakaungkot naman ang sisiw at parang kuba, yun ang sign na nalamigan sila. Iniiwasan naming mangyari yon dahil doon nagsisimula na bumaba ang resistensya nila at nagkakasakit na sila. Screen ang ginawang sahig dito ni Jayfern para hindi nila naaapakan ang mga ipot nila. Nalalaglag ang ipot nila sa ilalim at sinasahuran namin ng karton para na itatapon agad namin ang mga ipot nila. Ang ganitong edad ay laging niyuyupyo pa ng inahin kaya ang ginagawa namin para hindi sila lamigin maghapon ay nilalagyan namin ng takip na plastic. At kapag bandang tanghali na at mainit na, kinakawang na namin ang plastic para hindi naman sila mainitan ng todo. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!